Sa isang mapayapang kaharian na ang ngalan ay Brebania, namumuno ang isang magaling at maginoong hari na si Haring Fernando. Kasama niyang namumuno ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang mapagmahal at minamahal na reyna ng Brebania. Silang dalawa ay binayayaan ng 3 binatang matitikas na sa paglaon ng panahon ay naging mga pantas. Si Don Pedro na panganay ay may tindig na pagkainam. Si Don Diego naman ay malumanay, habang si Don Juan naman ay may pusong ginintuan. Isang gabi nang mahimbing na natutulog si Don Fernando, napanaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano'y ito'y nililo at pinatay ng 2 tampalasan. Si Don Pedro ay nagdala ng isang kabayo. Pumunta siya sa bundok Tabor upang hanapin ang ibong Adarna. Siya'y naglakbay sa kabundukan na higit sa 3 buwan bago narating ang bundok Tabor, kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adarna. Timalas naman ng araw na ito, namatay pa aking kabayo! Hanggang sa natanaw ko na ang Piedras Platas, kay ganda ng kapaligiran. dumating ang ibong Adarna at nagsimulang umawit. Ang sikat sa silanganan, ang hanin galit kung saan nito ay abaw, agos di man mabanlaw. Kapag nalanta na raw, lungkot mo ay mabalaw. Kapag lumuhawan, kadiliman ay agaw. Tuluyan na ngang nakatulog si Don Pedro. Pagkatapos umawit ng ibong Adarna ay may ugali itong magbawas. Si Don Pedro ay napatakan ng dumi at tuluyan na itong naging bato. Nasa na kaya si Don Pedro? May pag-asa pa ba kaya mapagaling ang hari? Don Diego! Don Diego! Kay tagal lang nawawala ang iyong nakakatandang kapatid. Panahon na ikaw ay pumunta sa bundok ng Tabor para hanapin ang iyong kapatid at ang manggagamot sa iyong kapatid. Hindi ko kayo bibiguin, kayang-kaya ko ito. Si Don Diego ay tuluyan nang pumunta sa bundok Tabor at hindi ito nagpaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng 5 buwan si Don Diego upang makapunta sa patutunguhan. Inabot pa ng ilang oras bago makapunta sa kanyang hinahanap. Ano bang laking hiwaga, ang ganda nakakaakit sa mata. Malalim na ang gabi, ako'y magpapahinga muna. At ganun din kang Don Pedro, ito'y naging bato. Si Don Juan ay pumunta ng bundok Tabor upang hanapin ang kanyang mga kapatid at ang ibong Adarna. Tulungan mo ako, ako'y gutom na. Ito, pagkain baong ko sa aking paglalakbay. Maraming salamat, ayaw mapaglinggod ko sa'yo. Paano ko makita ang Adarnang napaganda? Pagpunta mo sa Piedras Platas, pumunta ka muna sa dampuang maliit. Ika'y kumatok at iyong mga katanungan ay masasagot. Maraming salamat po. Tita, may isa pa akong bilin. Baunin mo ang pagtitiwala sa iyong sarili para ika'y hindi naging isang bato. Maraming salamat po sa binigay mo na pagkain. Maraming salamat din po. Nagdaan pa ang ilang oras bago niya matuntun ang punong kanyang hinahanap. Nang matuntun niya ang Piedras Platas ay sinunod niya ang ipinayo ng matandang ermitanyo. Pumasok ka na. Ano bang may pagkiling ko sa iyo? May
May isang ermitanyo ang nagsabi sa akin na ako'y pumarito. Don Juan, ang mahiwagang ibon ay wala pang kasing nakakaalam. Sa dami-dami ng sumubok kalabanin ng ibong Adarna, lahat sila ay nabigo. Gagawin ko ang lahat anong araw sa aking ama. Nang sa gayon, pumunta kahit sa ginito ang punong kahoy sa Pedras Platas nakatira ang ibong Adarna. Ito, panutunin kong alok mo. Yan ang 7 biyak na gagamitin mo sa pag-awit ng ibon. Sa bawat paghiwain mo ng labakan ito, iyong palad. Ito ang binutuan sintas na gagamitin mo paghuli ng ibon. At pinagpatuloy na ni Don Juan ang kaniyang paglalakbay. Nandito ng ibong Adarna. Ang sikat sa silangan. Ang sama naman ng lasa nito. Maraming salamat, kami ay iyong niligtas. Pauwi na ang tatlo sa kaharian, isang masamang balakin ang nabuo sa isipan ng nakakatandang kapatid. Ipinagpatuloy ng dalawang magkakapatid na sakim ang kanilang paglalakbay. Ama, ito na po ang ibong Adarna. Nasaan si Don Juan? Hindi po namin siya nakita. Ang sikat sa silanganan. Ang hanin galit kung saan nito ay abaw. Agos di Juan maban. Mahal, ano na ngayon ang pakiramdam mo? Hayaan mong gamutin kita. Salamat po. Pagkatapos bumaba ni Don Juan sa balon ay namangha siya dahil sa kagandahan ng kapaligiran, lalo na sa ganda ni Doña Juana. Mahal na prinsesa, ang inyong ganda'y nakakasilaw. Gusto kong iparamdam ang tunay kong pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Puso yan na naglaho ay nagtaksil ka sa akin. Hindi kita pagtataksilan sapagkat ikaw ang aking buhay. Meron isang higanting nagbabanti sa akin. Kailangan mo siyang mapatalo para ko ay mapasa iyo. Kung gayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Natapos ko na higanteng bantay. Ngayon, balak na kitang iuwi sa aming kaharian. Bago ko gawin yan, ang hiling ko sana ay iligtas ang aking kapatid na si Prinsesa Leonora. Para sa iyo, aking isa sa katuparan ng iyong kahilingan. Leonora. Sino ka ba at ano ang iyong kailangan? Ginoo. Iyong tulungan. Nais ko sanang pumunta sa Reinos de los Cristales at hindi ko alam kung saan ito naroroon. Puntahan ay nasa ika-7 hanay. Ito ay pakita mo sa kanya. Maraming salamat po. Ginoo, umalis ka rito, layuan mo ako, hindi ako tumatanggap ng sanira. Bibigay ako sa inyo. Ako'y nagagala na nakita ang barong na ito. Ako si Don Juan, anak ako ni Haring Fernando na mula sa Arian ng Berbanya. Ako nga rin si Doña Maria, anak ng Haring Salerno. Georgie Romano! Mahal na hari, ako po si Don Juan, nanggaling sa Kaharian ng Berbanya. Meron akong 3 hamon para mapasayo ang aking anak na si Maria Blanca.
Namangha ang ama ni Maria Blanca dahil mahirap ang kanyang ipinasagawa. Ba't talog ka?